Isa pang mahal sa buhay ni Janine Gutierrez sumakabilang buhay matapos ang ilang araw ng ng kanyang lola Pilita. Sa isang tahimik na gabi ng Abril 16, 2025, isang balitang dumurog sa puso ng maraming Pilipino ang kinumpirma ng aktor na si Ian De Leon, ang pagtanaw ng kanyang ina, ang tinaguriang superstar ng Pilipinas, si Nora Aunor. Sa edad na 71, na maalam ang isang babaeng hindi lamang minahal ng masa, kundi itinuturing ding haligi ng sining at pelikulang Pilipino. Sa kanyang pagtanaw, tila ba huminto ang panahon para sa mga taong humanga, sumuporta, at minahal siya sa loob ng maraming dekada. Sa mga mata ng marami, si Nora ay hindi lamang artista, isa siyang simbolo ng pangarap, ng pag-asa, at ng pagkataong Pilipino. Si Nora Aunor, na ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor, ay lumaki sa simpleng pamumuhay sa Iriga, Camarines Sur. Sa murang edad, natutunan na niyang harapin ang hamon ng buhay. Madalas siyang magtinda ng tubig sa tren, maglako ng kung ano-anong bagay para makatulong sa pamilya, at maghanap ng paraan upang kumita sa kanyang munting tinig. Ngunit ang boses na iyon, na dati para lamang sa mga palengke at lansangan, ay kalaunay narinig sa buong bansa. Nang sumali siya sa Tawag ng Tanghalan, isang sikat na paligsahan sa pagkanta, walang nakaakala na ang simpleng batang probinsyana ay magiging isa sa pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas. Ang tagumpay ni Nora bilang mang-aawit ay naging tulay para sa kanyang pagpasok sa mundo ng pelikula. Sa unay kinuwestiyon siya ng ilan dahil hindi siya ang karaniwang mestisa o may artistahing itsura na uso noon. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinatunayan niyang higit pa sa itsura ang mahalaga. Taglay niya ang isang kakayahan na bihirang matagpuan, ang makapagpahiwatig ng damdamin na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa bawat tingin, bawat kilos, bawat salita sa pelikula, ramdam ng mga manonood ang lalim ng kanyang pagganap. Hindi siya umaarte, kundi nagiging ang mismong katauhan ng mga karakter na kanyang ginagampanan. Sa loob ng maraming taon, isa-isang lumabas ang mga pelikulang naging bahagi ng kultura ng Pilipino. Ang Himala ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pelikula sa ating kasaysayan, hindi lamang dahil sa galing ng pagkakagawa, kundi dahil sa damdaming isinalarawan ni Nora. Sa kanyang pagganap bilang Elsa, isang babaeng itinuturing na banal sa isang bayang uhaw sa pananampalataya na antig ang puso ng buong sambayanan. Ang kanyang linyang walang himala ay tumatak hindi lamang sa isipan kundi sa puso ng bawat Pilipino. Kasunod nito, ang mga pelikulang Bona, Minsay Isang Gamu-Gamo, The Floor Contemplation Story at Thy Womb ay lalong nagpapatibay sa kanyang kakayahan bilang isang natatanging alagad ng sining. Ngunit higit sa mga parangal at pagkilala, ang mahalagang iniwan ni Nora ay ang kanyang kwento. Isang babaeng galing sa wala, ngunit piniling mangarap. Isang artistang hindi bumigay sa panghuhusga ng iba, at sa halip ay patuloy na lumaban gamit ang kanyang boses, damdamin at paniniwala. Isa siyang halimbawa ng isang tunay na Pilipina, matatag, may puso at tapat sa sarili. Hindi rin lingid sa publiko ang kanyang mga pinagdaanan, mula sa mga pagsubok sa personal na buhay hanggang sa mga pagkakataong siya'y tinalikuran ng industriya. Ngunit kahit kailan, hindi siya nawala sa puso ng masa. Lagi siyang may puwang, sapagkat alam ng mga tao na sa likod ng kamera, isa siyang ina, kaibigan, at taong may tunay na malasakit. Para sa kanyang mga anak, lalo na kay Ian De Leon, si Nora ay isang ina na may mga kahinaan ngunit may pusong hindi matatawaran. Isang ina na kahit abala sa karera ay pilit bumabalik sa tahanan kahit hindi palaging nauunawaan. Isang ina na minahal at patuloy na mamahalin, hindi lamang ng kanyang pamilya kundi ng buong bayan. Sa bawat pag-arte niya sa harap ng kamera, dala niya ang puso ng isang inang Pilipina, marupok, matatag, at totoo.
Ngayon na siya'y namaalam na, walang sapat na salita upang ilarawan ang puwang na iniwan niya. Ngunit sa bawat alaala ng kanyang tinig, sa bawat eksenang muling pinapanood, at sa bawat pangarap ng batang nagnanais ding makarating sa kanyang narating, mananatiling buhay si Nora Aunor. Ang kanyang sining ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, ito rin ay gabay sa hinaharap ng mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining. Sa kanyang pagpanaw, isang yugto ng kasaysayan ang tila nagsara. Ngunit ang iniwang alaala ay mananatiling bukas. Isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan at pangungutya, ang pangarap ay abot kamay ng may tiyaga at tapang. Paalam, Nora Aunor. Maraming salamat sa musika, sa pelikula at sa pagmamahal. Hindi ka mawawala sa aming alaala. Sa bawat puso ng Pilipino, ikaw ay mananatiling buhay.